Magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali sa lahat. Okay, nung nakaraan gumawa ako ng video tungkol dun sa warrant ni Makagago na sinerve sa kanya na supposedly dismiss na. Ngayon nag-react din si Attorney Libayan. No, pakinggan natin. Ang dami-dami kasing syempre nuances dito. Nakita ko si Kayo at saka si Bungo, nagko-comment sila. Well, marami naman silang valid na sinasabi doon. Pero syempre, alam mo naman sila, hindi sila abogado. Hindi rin sila nagkakaroon ng isang conclusive na analysis. Yan, napakinggan nyo na. No? Katulad nung sinabi niyan, marami kasing nuances yan. Yang kaso na yan. Hindi yan unang tingin, no? Illegal na kagad o kaya unang tingin tama agad. Marami kasing nuances yan, tama, no? Karamihan sa legal issues, maraming nuances, no? Ano yung nuances na sinasabi natin? Okay, sige, pagpatuloy natin. Address natin yung mga issues. Kung sistema nyo ang issue nyo, palitan nyo yung sistema nyong bulok. Okay, ito yung sinasabi ni Kayo, yung sistema. Problema. Ito. May corruption dyan. May corruption dyan, sabi niya. Pupunta kayo. Okay, ito kasi yung sistema na sinasabi ni Kayo. Okay, yung pumunta sila doon, tapos may dala silang warrant. Yung warrant na yon invalid na because the case was dismissed. Ayan. So, sinabi ni Kayo, naririnig nyo naman sa background, no? Nire-react niya dito yung reaction ni Kayo sa reaction ni Bungo, no? Ang reaction nito ni Kayo, sabi daw, illegal, daw yun, may corruption daw na naganap doon kasi nga sinerve yung warrant kahit na dismiss na. Pero on my part no, hindi naman yan open close na na issue. Hindi yan open and close na issue, no. Meron katulad nga ng sinabi ni Attorney Libayan, meron yang mga nuances. Ito pakinggan natin si Attorney Libayan, no. Papaliwanag niya kung ano bang nangyayari pagka nagkakaroon ng warrant. This is very unlikely. Bakit? Kasi nga mga kapatid natin, ako, mga kapatid natin, personally, in my private life, and as a lawyer, I've experienced many times, of course, dealing with warrants of arrest. Ngayon, may e-warrant na eh. Yung e-warrant na yan, mga kapatid natin, that is the comprehensive and ano bang tawag dyan? Accessible yan sa lahat. Yung e-warrant na yan, pag pinadala sa e-warrant yung warrant of arrest mo, lalabas doon, pwedeng i-access ng CIDG, pwedeng i-access ng NBI, pwedeng i-access ng court. Okay? Ganun na nangyayari dyan. So ngayon, pag nag-check sila usually sa e-warrant, ang dahilan kasi kung bakit merong e-warrant, kapag kunwari, alam naman natin na kapag nagpapadala ng warrant of arrest ang korte, pinapadala sa PNP, sa CIDG o kahit sino mang law enforcement agency na makakapagbigay ng return. Re-reflect na rin yan doon sa e-warrant dapat. Basically, ang sinasabi ni Libayan dito, ni Attorney Libayan, pagka nag-issue ng warrant ang isang judge, nag-issue siya ng warrant, syempre binibigyan niya ng notice yung yung mga law enforcement agency katulad ng PNP o kaya ng NBI, di ba? CIDG for them to know na may warrant itong taong ito. Tapos nilalagay yan sa e-warrant, no? Ibig sabihin, na-access mo yung e-warrant sa internet kung may warrant ka ba or whatever. Tsaka sila din, no, yung mga law enforcement agency ma-access nila yan. Tapos syempre, kapag wala nang visa yung warrant na yan, kunyari si IDG, hinuli niya si Norman for example, 'di ba? Ilalagay niya doon sa e-warrant na yan, apprehended na si Norman, 'di ba? O kaya arrested na, na-serve na yung warrant, 'di ba? Para alam na ng mga law enforcement agency na yung warrant na yan ay na-serve na, 'di ba? Tapos paano pagka nagkaroon ng dismissal? Pakinggan natin si Attorney Libayan ulit, no. Ito, pakinggan natin. Itong ano rin kasi mga kabatas natin, itong korte, kapag nag-i-issue yan ng dismissal o kaya nagre-recall o kaya nag-i-invalidate ng warrant of arrest, nabibigyan rin ng kopya ng order yung e-warrant section. Pwede mong tignan doon sa dokumento,
Okay? Pwede mong tignan doon sa dokumento, doon sa e-warrant section kung na-serve na yun o wala. So, ang mangyayari dyan, pag na-serve mo yung warrant, i-update mo agad dapat yun doon sa e-warrant section. Bakit? Para hindi na magkaroon ng duplication of tasks. Isipin mo na lang ito, na-aresto mo na yung isang tao. For example, si Makagago, di ba? Hindi naman siya na-aresto, pero for example, na-aresto mo na siya. Nandoon pa rin live yung e-warrant mo. Hindi ka nag-update na arrested na yung tao. Ang mangyayari dyan, yung mga law enforcement agencies natin, they will be actively looking for Makagago pa rin. Ano ang mangyayari? Pag na-aresto na, update agad yung e-warrant. Yun yung pinaka-importante doon eh. Updated na, may warrant, arrested na. Kung arrested na, updated na doon. Pag dismissal naman, mas madali dapat yan. Kasi pag dismissal, mga kabatas natin, ang mangyayari, yung order of dismissal, isi-send ng court yan doon sa kapulisan, di ba? I-update din yan doon sa e-warrant section, ilalagay na doon na case dismissed. Malinaw no na ayon kay Attorney Libayan, kapag ka nahuli na at na-serve na yung warrant, dapat ina-update na rin yung e-warrant ng isang tao. Kapag ka na-serve na yung warrant sa kanya, no, apprehended na, or kapag ka mayroon ng dismissal. Pagka yung judge yung judge ay yung kaso ay na-dismiss na, for example, katulad niyan, 'di ba? Nagkaroon ng prejudicial settlement, no? Out of court settlement yung dalawa. No, yung si Makagago at saka yung kung sino man yung yung kalaban niya dito sa kaso na to, nagkaroon ng mutual na settlement. 'Di ba? Nagsampa na ng desistance yung kalaban, for example. Okay, madidismiss na yung kaso. Syempre yung judge dapat ire-recall niya yung warrant, no? Magandang maganda palang magandang bigyang pansin dito na yung warrant na sinerve ay bench warrant. Ibig sabihin ng bench warrant, hindi yan yung ordinaryong warrant of arrest na ini-issue ng judge na na yung bago magkaroon ng kaso. Ay bago mapunta sa korte yung kaso, 'di ba? Pagka bench warrant, ibig sabihin ongoing na yung kaso, tapos nag-issue ng warrant yung judge na may hawak ng kaso nila, 'di ba? Ibig sabihin niyan, maaaring hindi umattend yung isang panig, no? Si Makagago siguro, no? Pero hindi siya umattend nga. Hindi ko alam kung paano na nagkaroon ng bench warrant si Makagago. Kasi obviously 48,000 yung kanyang binail. Pero kailangan niya pa rin harapin 'yon, 'di ba? Hindi nga lang siya makukulong, no? Kasi nag-bail siya 48,000. Okay? So ngayon, habang dinidinig yung kaso, nag-issue ng warrant, ng bench warrant yung judge na may hawak ng kaso niya. Siguro hindi siya umattend. No, hindi natin alam, hindi ko alam kung ano yung reason kung bakit nag-issue ng bench warrant yung judge niya, yung judge ng kaso na yan, no? Pero definitely nag-issue ng bench warrant, no? So ngayon, nung na-dismiss na yung kaso, dapat nilagay na doon sa nagbigay na ng notice yung judge na i-recall na yung warrant kasi nga tapos na. Na-dismiss na yung kaso. Pero yon, hindi nga siya na-recall, no? Ang hindi ko maintindihan dito, bakit hindi nag-reflect yung actual na status ng case? Ayan. So, dito na pumapasok yung pinag-usapan namin ni HQ nung nakaraan, 'di ba, sa huli nating video, no? Kailangan kasi ang malinaw dito, kailangan kasi nagpasa yung judge sa law enforcement na ni-recall niya na yung warrant kasi nga na-dismiss na yung kaso. O kaya nagpadala siya na dismiss na yung kaso para ma-update yung nandun sa may e-warrant na tinatawag. So ito, tignan natin to, no? Dito yung pumapasok yung sinasabi namin ni HQ nung nakaraan yung napag-usapan namin, no? Nag-react kayo kaagad. I'm sorry, may nag-react doon na may pa bad faith pa daw. Hindi naman kami yung nagsabi noon. Ang nagsabi noon, ito, Article 19. Every person must in the exercise of his rights and in the performance of his duties
act with justice, give everyone his due, and observe honesty and good faith. Yon. So, ibig sabihin, ano ba yung ibig sabihin niyan ng Article 19 ng Civil Code? Pwede kang managot sa batas kapag ka ginagawa mo, kahit na ginagawa mo lang yung tungkulin mo, no? Pag napatunayan na hindi ka nag-a-act with justice, no, at ng equity at saka yan yung observe honesty and good faith. Ibig sabihin kung in bad faith ka, nung ginagawa mo yung duty mo, mapaparusahan ka ng batas. Magiging civilly liable ka, or kung dito kung pulis yan, magiging administratively liable ka din, no? Okay, so every person must in the exercise of his rights and in the performance of his duties act with justice, give everyone his due, and observe honesty and good faith. Basically, para maging liable ka sa Article 19, ito yung mga elements. Una, meron kang duty na dapat i-perform. Pangalawa, pinerform mo yung duty na yon. Pero pangatlo, para maging liable ka, ginawa mo yun in bad faith. So anong ibig ko sabihin dito? Yung police per se, yung CIDG per se na nag-serve ng warrant, ay hindi sila ipso facto na mananagot administratively at saka civilly. Bakit? Kasi kailangan patunayan yung good faith. Yung bad faith na sa ginawa nila. Anong ibig ko sabihin na bad faith dito? Kung nakita nila na doon sa may warrant ay hindi naman naka-update yon, hindi sila mananagot. Kasi may presumption of regularity sa mga actions ng mga government employees, di ba? Ibig sabihin, kung ginawa ng police na sinerve yung warrant at hindi niya alam na dismiss na yung kaso kasi nagbase siya doon sa may e-warrant na tinatawag, hindi siya mananagot doon. Pero yung judge maaaring may negligence doon, di ba? Okay, so ang kung sino man yung negligent diyan, kung yung judge kunyari, pwede siya maging administratively at saka civilly liable. Bakit? Every person who contrary to law, willfully or negligently causes damage to another shall indemnify the latter for the same. So ibig sabihin, kung kahit sino na negligently naka-damage sa isa pang tao, kailangan niyang pagbayarin yung ginawa niyang damage na yon. Kung yung judge yung may kasalanan, edi yung judge yung mananagot. Ngayon, kung nakasulat naman sa e-warrant na at hindi tinignan, hindi chinek ng mga CIDG na na dismiss na, sila yung mananagot. Sa kanila mag-a-apply itong Article 20 na ito. 'Di ba? Kasi negligently, ibig sabihin sinerve nila yung warrant negligently, hindi nila tinignan doon sa warrant, doon sa e-warrant. Pero kung yung e-warrant na yon ang naka-reflect doon outstanding pa yung warrant ni Makagago at sinerve nila, hindi sila mapaparusahan dito. Kahit magreklamo si Makagago, ang mapaparusahan diyan yung judge. 'Di ba? Yan yung sinasabi ko na hindi ito open and close na case. Meron itong mga, tsaka yung sinasabi din ni Libayan na meron itong mga nuances na dapat nating i-take consider. 'Di ba? Pero ito yung punto ko paano. Ito yung elephant in the room na hindi masyadong pinagbabayad ng 40,000 si Makagago. Sabi niya, yung pulis daw yung nanghihingi ng 40,000. Unang-una, hindi ka sa pulis magbabayad ng bail. Dapat sa korte yan. 'Di ba? Tsaka nagbayad ka na ng 48,000 ibig sabihin nag-bail ka na. 'Di ba? Nag-bail ka na. So bakit magbabayad ka pa ulit? 'Yun yung something na fishy dito sa nangyari na to, Kaya itong video na to ay paglilinaw doon sa mga lalo na doon sa nag-comment na hindi makaintindi ng good faith at bad faith, Okay, so maraming salamat po sa inyo. Thank you. Ito may upload ako yung tungkol kay Casper,
mag-upload ako ng video tungkol kay Casper, no? Antabayanan nyo. Thank you!